It's that time of the year again when everyone's looking for ways to invite luck into their lives. So what are the lucky signs for 2025? Let's find out this morning. Feng Shui Master Hans Kua joins us via Zoom to give us his forecast for the year of the wood snake. It's a beautiful day, Master Hans. Happy New Year! Happy New Year, everyone! It's a beautiful day, the first day of 2025, and here we are harnessing the energy of Billionario. I would like to say thank you to whole the Billionario family there for having Master Hans Kua on your first day of Wood Snake. Also, I would like to say sorry because I cannot do it on live, personally. Go to your studio because it's very early, and also last night we had some celebrations in welcoming the New Year Wooden Snake 2025. Yet, I'm very excited and very grateful. Thank you, Billionario, for having Master Hans. Happy New Year! Woo! Yes! You know, pare-pareho tayo, Master Hans. We're so puyat because lahat tayo nanggaling sa party last night, our New Year celebrations. But of course, we're here live. Kahit nasa Zoom ka, we are so glad that you could join us today on the first year of 2025. Napakarami naming tanong sa'yo, Master Hans. Alam mo, pero wait lang, alam mo ba, first day, we're so thankful, grateful dahil first day we have this work. Meron tayong opportunity to give sa public, sa mga viewers natin at good vibes at mga suwerte. Kaya naman thankful tayo sa whole Billionario family natin. Billionario tayo! Woo! Okay, Master Hans. Now, first and foremost, could you walk us through the 12 Chinese zodiac signs and their predictions for 2025? Alright, let's go. The first sign is the Year of the Rat. Alam nyo ba, this Year of the Rat, they have this theft and cheating when it comes to money. So if you're Year of the Rat, this 2025, if you're engaging into business, please consider to be careful. Extra ingat tayo dahil activated sa mga Year of the Rat ang scam, cheating. It is too good to be true. Naku, hindi yan totoo. Huwag basta maniwala. Kung ikaw naman po, relationship or love, pagdating naman sa Rat, this year, they're activated. Pagdating naman sa betrayal star, naku, pwede kayo maloko ni partner o ng sweetheart mo. Kaya naman, if you're Year of the Rat, alamin maigi, kaibiganin nyo ba yung kilalanin maigi, at also, kailangan nyo po ng open communication. For the Year of the Rat, for the protection, Master Hans, you're giving me first sign pa lang, scary na kagad. Again, these are just guide. Gabay lamang tayo. Kayo pong gumagawa ng swerte niyo po dahil nasa inyong mga kamay, nasa lalay ang inyong tagumpay. Gawin natin mas swerte ang 2025 natin sa inyong hands-on sa career, hands-on sa pera, para hands-on din ang swerte. Year of the Rat, kailangan magsuot ng Black Onyx, magsuot ng Rhino Elephant, magsuot po kayo ng Evil Eye para ang mga negative na stars na to ay ma-protect mo. Siyempre, sipag-tsaga pa rin para maging successful ang Year of the Rat. Punta naman tayo sa best friend ng Year of the Rat, the Year of the Ox. Alam mo ba, ang Ox is also one of the good friend o allies ng Year of the Snake. Kaya naman ang Ox maraming opportunities this year. Ang Year of the Ox also naka-flash sa screen natin ang PowerPoint na ginawa ni Master Hans Kua. Ibang stars din nakikita dyan kasi sobrang dami na yan. Kung isa-isahin ko, wala natin oras para matapos. So, kina-cut down ko yung mga general stars right now. At ini-explain ko sa inyo, pwede nyo tignan ang screen natin kung ano yung mga lucky and unlucky stars na mga each side. Punta naman tayo sa Year of the Ox. Ang Year of the Ox, dahil ally siya ng Year of the Snake, nandiyan sa kanya ang opportunity star ba? May mga opportunities ang Year of the Ox. Kaya lang ang Year of the Ox, kailangan lang niya bantayan ang 5 yellow misfortune star. Itong star na to, medyo wicked. Ayaw natin to. Medyo misfortune star to. Kaya naman ingat sa trouble ang mga Year of the Ox. Rat, Ox, we're done. Let's go to the Year of the Tiger. The third sign in the astrological Chinese astrology. The Tiger, this year, alam niyo ba, very hardworking ang mga Year of the Tiger. However, they're engaged lagi sa mga trouble. Naku, lagi kayo napupunta sa mga trouble, sa mga issues. Kaya naman, if you're Year of the Tiger sa 2025, ikaw na mismo ang lumayo, umiwas para hindi makamasangkot sa mga troubles. Year of the Tiger at Year of the Snake, kailangan nyo ng 5 element Pagoda Cure para sa mga misfortune star sa 2025. Let's go sa fourth na animal zodiac is the Year of the Rabbit. You know, this year ang Year of the Rabbit. You're jumping here, jumping there, jumping everywhere. And the Year of the Rabbit is here activated po ang wealth multiplication star niya. Yes, ang wealth multiplication star signifies that yung mga projects
marami sa project na magagawa. Kaya naman kailangan hands-on, kailangan ng schedule, dahil wealth multiplication star activated sa Year of the Rabbit. Happy din ang love life ng rabbit, especially if magbe-baby kayo ng Year of the Snake, because rabbit this year activated ang kanyang fertility star. After the rabbit, good news kay rabbit yan. Let's go with the Year of the Dragon. Last 2024 is the Year of the Dragon. If you're Year of the Dragon and Year of the Dragon year na yun, you have this time-sweet clash. Kaya if you're Year of the Dragon this year, last year, maraming delays. This year naman maging mas masipag tayo, maging madiskarte tayo, dahil mga delays na to will turn into positivity. Kaya naman if you're Year of the Dragon, maraming victory at success star ay activated. After the dragon, let's go with the Year of the Snake. Ang Year of the Snake, if you're Year of the Snake and Year of the Snake, may time-sweet clash kayo. And this year, ang snake na to, meron tayong tinatawag naman na victory at success star din. So, i-cure 4 na sign ang clash for the year. Si pig, si snake, si tiger, si monkey. Si snake this year, meron siyang victory at success star. Hands-on tayo sa career, hands-on tayo sa negosyo, para hands-on din ang pasok ng swerte kay Year of the Dragon at Year of the Snake. Ito naman sa Year of the Horsey. The Horsey this year, activated po ang Heaven Blessing Star. Ang ganda pakinggan, no? Heaven Blessing. Siyempre gusto natin ng blessing, no? And maraming swerte ang papasok kay Year of the Horsey this year. Kay Year of the Horsey, kailangan ng sipag, tiyaga, determinasyon. Dahil Year of the Horsey, maraming blessing. Ang mantra ng Year of the Horsey ngayon, share your blessing para ikaw din po ay ma-blessed. Dapat po marunong kang tumulong sa ibang tao para blessing star, heaven blessing star, ay patuloy na mag-pour at patuloy na magbigay ng blessing sa chart mo. Year of the Horsey, very good. Dragon and Snake, victory and star. Punta naman tayo kay Year of the Goat. Alam niyo ba, si Goat is the best friend naman ng Year of the Horsey. Ang Goat this year, marami siyang pera. Pera. Bilyonaryo tayo ang Year of the Goat. Yung taon na to, Money Star activated. Kaya naman, go! After ni Year of the Goat, punta naman tayo kay Year of the Monkey. The Monkey is the good friend o the bestie. Sila po ang mag-best friend ng Snake. Kaya naman, dahil best friend ka, ikaw yung priority ng mga stars. Maraming mga blessing star kay Year of the Monkey ngayon. Bukod pa dyan, ang ultimate star ni Monkey, parehas ni Ship, meron siyang money. Bilyonaryo tayo kay Year of the Goat at Year of the Sheep. Punta naman tayo kay Year of the Rooster. Ang mga rooster ngayon, tumikilaok sila ng maganda at masayang pag-ibig. Pag-ibig tayo, Love star. If you're Year of the Rooster, ang tagal ko nang walang jowa. Ano ba? Ang 2025 ay nagdadala naman kay Rooster ng love at relationship sa masaya. Ang pag-ibig star ng mga Year of the Rooster sa 2025. Year of the Wooden Snake. Rooster, maganda mag-baby ngayong taon na to. Ang Ox, maganda mag-baby ngayong taon na to. Ang Monkey ay this year, maganda mag-baby na to dahil sila po ang mga secret friend at allies ng Year of the Wooden Snake. Punta naman tayo kay Year of the Doggy. Ang mga doggy ngayon, last year kalaban ng dog, ang 2024. This year po, ang doggy naman maraming mga wealth star, maraming achievement star, maraming accomplishment and output star ang mga nasa chart ng Year of the Doggy ngayong taon na to. The Year of the Doggy, meron na siyang anger and misunderstanding na dapat bantayan. Ayan, nasa chart natin, nasa flash screen natin ngayon, ang mga lucky and unlucky stars, ginagawa ko, kinocompile ko sila ng lahat ngayon, ginagawa natin mas shorten para mas malinaw, mas mabilis, kasi isa-isa natin yan, babasahin natin mahaba. Ang Year of the Doggy ngayon, hands-on tayo sa career, hands-on tayo sa negosyo, dahil hands-on din ang bilyonaryo sa pera sa chart ng Year of the Doggy. At ang last sign natin ay Year of the Piggy naman. Alam nyo, ang pig is the direct kalaban ng Year of the Snake. Ayaw natin ng direct kalaban. Kaya this year, kay Year of the Pig, kailangan magpakabait. Huwag mga away. Not a good year to change career. Not a good year to be aggressive sa negosyo. Pagdating sa love relationship, habaan ang pasensya. Huwag mayabang, huwag mainit ang ulo, because this misunderstanding star could lead to court case. May court case, may anger star, ang Year of the Pig ngayong taon na to. May tumatawag, nanonood sa atin please don't call me, napuputol ako ngayon. Kaya don't call me. Alam ko medyo mabilis magsalita si Rashans.
Kasi madami tayong topic. Dahan-dahan lang daw, Master Hans, comment sa akin. Dahan-dahan lang, Mas. Sinusulat ko eh. Alam mo, first day of January 2025, we are excited. And we have this energy kahit walang tulog. Kailangan talagang driven tayo dahil Bilyonaryo is coming! Ayan. Salamat po. Muli po ito po yung mga gabay lamang ni Master Hans. Kayo po gumagawa ng swerte niyo po dahil nasa inyong mga kamay nasa lalay ang inyong mga tagumpay. Wow, Master Galing, Hans! Master Hans! I love your energy. I need that energy now. I know. And you know what? Thank you for that great presentation, especially me for the year of my, I'm the rooster. So, excited na ako sa love life ko. Baby! Woo, baby baka dog mo! Baby dog, yung adopt ko, but not yet baby. But Master Hans, I'm so curious for 2025. Out of all the 12 that you mentioned, and ang ganda ng presentation mo, which zodiac signs will be the most fortunate this year and why? Okay, let's go. Isa sa mga top 3 natin pwede ko number 1 siguro dyan, si Year of the Monkey. Bakit si Year of the Monkey? Monkey is the best friend, the year of the snake. At also the monkey, meron siyang very strong naman po na tinatawag natin wealth star. Kaya lang si monkey, meron din pala siyang negative star na makulit. Ito po si Tai Sui star. So medyo baba natin from 1, gawin natin 2 or 3. Para nasa top 5 ang monkey. Ang isa pang pwede kong positive dito is the dragon. Dahil si dragon this year ay nasa kanyang victorious sa star. Wala na siyang negative star na umakyat. Kaya pwede ko ilagay sa 2 or 3. Isa pang swerte na pwede natin ilagay is si rabbit. Ang rabbit this year also nasa kanya naman tinatawag nating victory ay continuous flow of good luck, good fortune. So, balik natin sa 3, si Year of the Rabbit, si Rooster. Dahil masaya siya ngayong taon na to masaya siya, ibig sabihin, maraming love life, maraming charisma, marami rin pera. Alam mo yung pera ni Rooster ngayon, dahil sa pagiging enthusiastic niya. Ang kanyang good vibes, ang kanyang smile, bukod pa sa nabibighanin niya ang kanyang the one this year, mabibighanin din niya ang bilyonaryo niya this year. Kaya si Rooster, iakyat natin sa first 3 ng chart also. Pwede pa ba dagdagan natin ng isa pa dito? Siguro pwede natin ilagay sa first 5 naman. Ang singit natin ng konti. Sige. Si Year of the Doggy. Kasi si Doggy last year, talagang malungkot, magulo ang kanya 2024 dahil direct clash siya. Inaaway siya ni Dragon hinagupit This year, recovery siya. Hindi siya napapansin ni Snake, kaya naman hinahataw niya ang ginagawa niya ngayon. Kaya Year of the Doggy, pwede ko i-consider na sa first 5 stars o first 5 ng line-up ng chart natin sa 2025. Wow, that was so interesting, Master Hans. And ang dami pa nating pag-uusapan. And you know what? Yung mga friends na tumatawag sa'yo and telling you to slow down because they're writing things down, don't worry because you can actually watch this again on our YouTube page, the Bilyonaryo News Channel YouTube, and on Facebook also. So mapapanood nila ulit lahat ng predictions na sasabihin mo on our show today. Now, Master Hans, aside from watching us here in Bilyonaryo News Channel, what are some feng shui tips welcoming or that you recommend into welcoming 2025? Yes, January 1 has already entered. 2025 has already started. Yet we have to consider some of the tips, rituals that we are doing ever since our childhood years. What are the things that we do to celebrate, to welcome the new year? Our first thing is the lucky color for the year. Our lucky color for the year is gold. Wearing gold this January 1, maybe until January 7, first week of January, might enhance or will enhance our wealth, success and this year. Also, make sure that our home, yung bahay natin, yung mga light, ilaw, do not turn it off. Pag gabi, umaga, you can turn it off na. However, if it's evening, make sure the whole house, especially the main door, is maliwanag because bright, maliwanag na house, may pinapasok natin ang bilyonaryo sa ating buhay. Also, this 2025 also para ma-attract natin ang swerte, 12 kinds of different fruits to signify 12 months in a year na masagana. Ano ba yung mga fruits? Kailangan ba bilog-bilog? Hindi naman lahat. Kahit na banana, hindi sa bilog. Any kind of fruits, basta 12, 12 kinds signifies 12 months of fruitful na preparation natin o fruitful na months natin. Hindi nawawala dyan ang ongla. You know, in Chinese, if you go to Chinatown, you see a lot of mga pinya nakasabit. Bakit pinya? Because pinya is one of the auspicious na fruit in Chinese tradition. Chinese feng shui na rin. Because pinya, we call this ong. Ong is prosperity. Lai is to come, papasok daw
ang prosperity sa bahay natin. Siyempre, number 2 na dapat mawala, hindi mawala dyan, is the apple. Alam mo, in apple, it's like, if we call this pinko. Pinko is harmony. Ping, magandang samahan ng family, magandang samahan ng mag-friends. Also, hindi na mawala yung mangga. Mangga, the yellow color of the mangga is lucky. Banana naman is sama-sama. Master, banana is not bilog. Can we prepare it also? Even na hindi bilog ang banana, pwede po. Kahit anong klaseng fruit yan, guyabano, kung may bibili kayo, kahit may mga tulis-tulis mo yan, signifies good health. Suha, maganda po for good health energy yan ng bahay natin. Any kind of fruits, wala naman pong bawal na fruits. 12 kinds of fruits. Also, syempre, we dapat na natin handa na pansit, noodles, spaghetti, from long life, tama po Yung matatamis, yung sweet naman, para sweetness in all family members sa 2025. Yan ang ilan sa mga rituals na pwede natin gawin sa Kayo po, ano pong rituals ang ginawa niyo kagabi? Tumalon-talon ba kayo? Yes, tumalon-talon. Tapos, syempre, nagturotot kami to drive out the bad spirits. Kailangan may noise, di ba? Wala kami masyadong firecrackers, pero meron kami nung turotot para lumayo yung mga bad spirit, di ba, Master Hans? Yes, tama. Turotot po para maingay, Pwede naman tayo magpaputok, however, we're careful, we're maingat tayo dahil maputulan tayo. Maputokan tayo ng kamay, daliri, kaya nasa ER tayo ng first day, ayaw natin. So, turotot, video okay. Pero sa ganitong oras, kung nag-video okay ka pa rin, parang awa mo na, matutulog na yung kapitbahay mo. alam mo, Master Hans, may rule ang video okay. Pag magaling kumanta, pwede, walang time limit. Pero pagka medyo sintunado, hanggang 10 p.m. lang. Tama! Oh my God. No, but seriously. So we were talking about yung mga things na dapat gawin to bring in good fortune, swerte ngayong year. Master Hans, ano naman yung dapat nating iwasan na gawin during the start of the year? Of course, the first day or the start of first week o first month of the year, ayaw natin na simulan natin ang taon na to ng katamaran. Parang tayo, pare-pares tayo ngayon na nasa bilyonaryo. Yes. Kahit first day, kahit maaga, alas 7, talagang kailangan ng alarm. Lahat ng alarm. Yes. Lahat ng alarm ko, pinaka-alarm ko. Gising that's talaga right. ako. Hindi pwedeng hindi magising. Pero dapat masipag tayo. Bawal ang tamad sa first day. Yes. Ng ating year of the Wednesday. Bawal din ang masungit. Alam mo, kakagising mo lang. Medyo grumpy, medyo masungit. Medyo inhale na tayo, tapos exhale tayo, huwag tayo masungit. And bawal din ang mag-away, magburahan sa family man. Yung mister mo, yung misis mo, lasing na naman. Naku, first day, lasing na naman, bawal na yun, no? And galit ka na naman, ikaw ka na naman sa bahay mo. Kaya naman, iwas-iwas tayo sa pagagagalit. Kaya para good vibes ang ating swerte o ating energy sa bahay. Bawal din, ma-aksidente. Aksidente, wala naman nakakontrol nun. So please, extra cautious tayo. Bawal na tawag natin magbayad ng utang. Naku! Kayo ba magbayad ng utang first day? Kagabi, kahapon, isang araw, sinisigil ka, ayaw mo magbayad. Master Hans, ngayon lang dumating yung pera ko pero siyempre, hinahina na kasi first day, we don't want to spend, we don't want to pay. Kaya naman dapat ginawa natin yung December 30, 31. Kinagawian din first day of New Year natin, bawal maglinis ng bahay. Naku! Master Hans, dumi-dumi naman. Kagabi nag-party sa bahay ko. Talagang bonggang party. Talagang lahat lasing. Siyempre gusto natin bongga, no? Pwede ba maglinis? Pag di kami maglinis, so parang ang technique dyan, pag maglinis tayo ng bahay, huwag natin i-wipe, huwag natin i-swipe yung ating mga dumi. Palabas. From the outside, i-swipe natin papasok. Tapos ilagay natin sa isang trash can. Tago muna natin few hours, pag dumating na basurero, doon natin, yung basurahan truck, doon natin itatapon yung ating mga basura. Huwag tayo magsuswipe palabas ng bahay. Bakit, Master Hans? Kasi first day of energy, pumasok na ang bilyonaryo energy sa bahay natin. Yan na siya, no? Siyempre, pag nagwawalis tayo, ayaw na natin siya palabasin. Papasukin po yan para swerte. Ay magstay muna sa bahay natin, tapos siyempre kailangan natin itapon dahil mag-spoil yung mga pagkain. Babaho, huwag naman. After few hours, pag dumating na yun, nandiyan mag-pick up ng ating mga trash, then you can throw yung mga trash. So, bawal magwalis, Master Hans. Hindi pwede magwalis ngayon. Yes, my lola says it's bawal. You cannot walis. Yes, bawal magwalis, papalabas. Papaloob, pwede Kasi talaga naman so palabas yung swerte mo if you walis. Yes, kasi last night, talaga naman So, lahat ng dumi, wawalisin ko, papasok ng house.
Yes, papasok ng house. Tama. Okay, Master okay, Hans, okay. you know my lola naman, she's into feng shui and she does the mga cotton balls. She throws it, parang money sa house namin. So our house is full of Cotton cotton balls? Yeah, the round cotton balls. She throws it, like our house is full of cotton balls this morning and yung mga 20 peso coin. Gusto ko sana kuha yung 20 peso coin but bawal daw. Tama ba yun? Okay, ganito ang pagtuthrow ng mga cotton balls. Bakit cotton balls? Kasi cotton balls magaang. Para magaang daw ang past ng taon na to. Pwede mo dagdagan ng kiat-kiat. Parol mo ng kiat-kiat next year. Lagyan mo ng coins, lagyan mo ng kiat-kiat. Tapos magmula main door, i-throw mo siya papasok ng first floor. Lahat ng mga kwarto, lahat ng mga area sa sala, hanggang second floor, third floor, fourth floor, dire-diretso. Yep, that's basically what my house looks like right now. It's covered in cotton balls. But Master Hans, ang ganda ng mga bracelets mo, and especially your outfit, but I'm looking at your bracelets. Do you recommend any charms, crystals, or mga amulets for the year? Siyempre, ang charms o mga amulets o mga lucky elements natin sa year is gold or metal. So you can wear your mga gold mo, pang malakasan mo, mga bonggang-bonggang mga ginto. Ayan, pwede po. Ang mga crystals naman na pwede sa 2025 natin is citrine. Alam mo, citrine is yellow color na crystal. Yes. That's what we call the money. Money energy or the businessman. Alam mo, if you got chance, no? Bisita kayo sa aking Lucky Charm store ng mga host and boss na mag-work sa Billionario. Please visit my store. I'll give you free na mga crystals bracelet based on your chart, and also I'll cleanse the crystal bracelet. Make sure that to text me before you come to my store because I'll be personally assist and give you gift po. Free po yan para po lang po yan sa mga hosts at para lang po sa mga boss ng Billionaire. Hindi po sa lahat ng viewers natin. Baka lahat nagpuntahan. Sabi mo ay free. Hindi po free sa lahat yan. Free lang po yan sa Billionario family ko. Ayan, sa Billionario family ko. Thank you, Master Hans! Yes, please visit me. Huwag mo na kayo mag-thank you. Pag nabigyan mo na ng Lucky Charm bago tayo mag-thank you, please visit me. Text me first para ako mismo mag-assist sa'yo. Tapos, malapit na naman ang store ko. Mami, I'll give my store. So, ano pa mga crystals na pwede? Amethyst for good health. Tiger's Eye for protection and the tinatawag nating convincing energy. Clear Quartz to enhance our energy, our aura. Also, dapat nandiyan din yung tinatawag nating Black Onyx, Black Obsidian, Black Tourmaline is to protect you from a negative or ill intention. Evil Eye, I have a lot of evil eye na bracelet o mga charm against mo yan sa mga evil na mga negative na energy sa buhay natin. Yan lang po ang mga crystal. We got tons of crystal. Crystal na mga thousands sa crystal. Dami yan para isa-isahin natin. Bisita na lang kayo sa Lucky Charm Store ni Master Hans Kua. Now this time, kanina pinag-usapan natin yung mga, what you call this, yung mga crystals, yung mga beads na pwede natin gamitin to attract good fortune. Now, meron bang certain materials or colors na pwede natin gamitin as cures to balance yung energies ng isang space? Okay, ang ganda niya So let's talk about the unlucky, not lucky sector for 2025. Alam nyo, every year, there's this lucky and unlucky sector which we call the Flying Star Feng Shui. The Flying Star Feng Shui is like buhay natin. Sometimes we're up, sometimes we're down, sometimes we're side view. Kaya naman we have to follow the lucky and unlucky sector para we can minimize the negative energy para tayo po makaiwas sa mga tinatawag nating misfortune star at ma-attract naman natin ang lucky star. Ang unang sector na hindi maswerte sa 2025 is the center of the bahay, center of the bedroom. Because the center of the bahay, the bedroom, is where the illness, the sickness star is activated. Ayaw natin ng kalusugan o illness o sickness star. Kaya naman health is wealth, mag-exercise, matulog, magpahinga, at kumain ng masustansiyang pagkain. Bukod pa po dyan, sa center ng ating bedroom, dapat po maglagay tayo ng metal na element. Bakit naman metal element? Alam mo ba? Itong illness star is an earth element. Isa tinatawag natin earth element. Earth element yung metal, ine-exhaust niya, inuubos niya yung energy nito. Kaya ang paglalagay ng metal element sa gitna ng bahay natin, ng kwarto natin, will minimize illness star. Maganda naman ito yung cure naman dyan. Kung may budget, no? Pwede tayo maglagay ng holo o holy gourd or medicine Buddha sa center ng ating bahay, ng ating living room para ma-attract natin, ma-cure natin ang illness star. Number 2, na sector na hindi maswerte is the north direction. The north direction po, dyan naman po nakaupo
ang cheating, betrayal, or theft. Naku, nakita mo sa compass mo. Nakita mo, yung aking bahay pala, main door, is nasa north direction. Aba, this year, iingat po kayo sa cheating, betrayal, posibleng maloko. Ang business nyo po, maloko po ang inyong career o ang pera nyo. Kaya naman, ingat tayo dito. Ang cure po dyan, sa north direction, ang maglagay ng blue na color na carpet. Blue color na welcome mat, blue color naman na touch of blue sa north. Bakit naman blue, no? Because itong tinatawag natin cheating betrayal star is a metal element. And the water, the blue, exhaust it. Pinapawikin niya si metal element. Kaya naman kailangan maglagay ng rhino elephant, ng food dogs, ng evil eye para ma-cure natin ang cheating betrayal na nakaupo sa north direction. Pag hindi maswerte, huwag gagamitin. Ang number 3 na hindi maswerte sa 2025 natin is the northeast direction. Nasa northeast direction kasi ang tinatawag naman nating 5 yellow misfortune star. Siya po yung star na may dala na problema sa career, problema sa relasyon, problema sa kalusugan, aksidente at misfortune. Ako, lahat kinuha na niya, ayaw natin. So keep the northeast area this year quiet, walang activity. Bawal maglagay ng speaker, ng TV. Mamaya pag-usapan natin saan dapat siya ilagay. Gawin tahimik ang northeast area, maglagay ng metal element. Alam mo bakit metal element? This 5 yellow misfortune star is an earth element, which metals also ang nag-exhaust sa kanya. Kaya dapat maglagay tayo ng tinatawag nating 5 yellow misfortune star sa ating... meron pala ito sa Facebook page ko. Yung lucky and lucky direction, mga pictures, please capture natin yan para makita natin, ma-flash natin dito. Meron yung pictures and meron yung lucky charms na nakapost yan sa Facebook page ko ngayon para meron tayong side habang nagkukwento tayo, may mga pictures tayo na lumalabas po, mga lucky. So number 4 na hindi maswerte is the northwest sector. Northwest sector is where the anger, misunderstanding, conflict or mga lawsuit, ayaw natin yun. Kaya naman northwest sector, kung mainit ang ulo ni Mrs. Si Mr. laging mainit ang ulo. Si Bossy laging galit. Check nyo baka naka-activate ang northwest area. Keep this northwest area quiet, walang activity. Maglagay ng red na color sa northeast area para itong anger, misunderstanding na to conflict na to ay ma-weaken. Pwede maglagay ng harmony apple, pwede maglagay ng peace na symbol sa northwest area para hindi ma-activate ang init na ulo. So 4, recap natin. The illness star is the center. May mga cure side yan nasa Facebook page ko. If a flash that in a short while. The northeast sector is the 5 yellow misfortune star. The north sector is where the theft and robbery star is located. And the 4th one is the northwest sector is where the anger, misunderstanding star is located. Yan po yung 4 na hindi maswerte at mga cures. Hindi naman kailangan bumili. Masters, may nag-comment dito. Master, pwede bang wala akong budget? Pwede bang yung mga cure scholars na lang? Pwede na po yun. Yan. Noted, Master Hans. So, Northwest is this 2025. Pero, what are the lucky directions naman and numbers for this 2025? Unahin natin sa mga rooster, sa mga single. May pag-ibig na is complicated at gusto nyo muling uminit ang mga relationship nyo. The sector na maswerte ngayon is the west direction. Nasa west direction kasi ang tinatawag nating love, pag-ibig star, at education luck star. So if you're student, may anak ka po na nag-aaral, make sure to ask them to sit facing the west direction. If you're single naman, may mister na, may misis na, at malamig ang simoy ng iyong holidays at hindi umiinit, baka makatulong naman po ang headboard, ilipat nyo ang headboard nyo sa west direction. Sa west direction, pwede ka maglagay ng rose quartz, ng mandarin ducks, ng happy couple para mas ma-attract nyo ang pag-ibig, ang romance, and study star. Number 2 naman, na sector na swerte is the east direction. Ang east direction naman po, ang tinatawag nating wealth multiplication. Ibig sabihin, dumadami tuloy-tuloy ang project, tuloy-tuloy ang trabaho. Ang east direction kasi nandiyan naman po ang tinatawag nating money, wealth multiplication, money. So east direction, maganda maglagay dyan ng prosperity tree, yung mga puno-puno nilalagay nyo. East direction, pwede rin tayo maglagay dyan ng mga water element para umikot yung swerte. Or sa success sa mga lucky charm naman may budget, pwede ka maglagay ng tinatawag nating wealth ship, yung barko na bibili nyo po sa lucky charm store ni Master Hans. Number 3 na maswerte is the southeast direction. The southeast direction po, andyan po tinatawag nating victory at success star. Sa mga nag-work, gusto niyo po maging number 1
sa work, sa career niyo po, maging hands-on sa career. Pero syempre, kailangan din ng sipag siga. Pero sa southeast direction, nandiyan po, nakaupo ang Victory Star, kaya gamitin yung area niyan. Isa pang 4, number 3, na swerte po is the south direction, nandiyan po Heaven Blessing Star. Heaven Blessing Star activated this year sa south direction. So pag mag-pray tayo, magandang nakaharap sa south direction para blessing from the heaven activated. Lagyan ng maliwanag na ilaw sa south direction para swerte ay mas ma-enhance of blessing from the heaven. Ang number 5 na maswerteng sector natin is the southwest sector. Southwest sector is where the money, the wealth star is activated. So sa mga businessman, sa may mga tindahan, yung cash box nyo po, yung bahay nyo po, yung vault nyo po, ilagay yan sa southwest sector sa 2025 upang ma-activate natin ang wealth multiplication, ang success sa ating buhay. Southwest direction. So, southwest direction, Money Star. South direction, Heaven Blessing Star. Southeast direction, Victory and Success Star. East direction is Wealth Multiplication Star. West direction is where the Love and Wisdom Star is located. Master Hans, ngayon na pinag-uusapan natin yung mga directions na lucky and unlucky, paano ba natin makikleanse or manoneutralize itong mga unlucky directions sa ating workplace or sa home? Meron ba tayong kailangan gawin para ma-cleanse itong mga areas na ito? Alam mo, gusto ko muna ulit mag-thank you dahil nag-enjoy ako. Sinilip ko ang oras. 7:51 na pala. Ang bilis ng oras, no? Oo, ang bilis. Marami pa tayong topic. Ang dami pa One more siguro show. gawa tayo ng part 2 nito para sa mga nabitin. Pero syempre gusto ko ulit mag-thank you sa Billionaire family ko for having my first day ng 2025 po. Yes! Thank you for Dahil coming! Billionaire kasama ko kayo, I'm very grateful and thankful po. And I want to say again, pasensya na hindi ako makapunta ng live because alam niyo naman, 31. Yes. Talaga naman bubonggang celebration kasama ang family. Gusto natin attract ang swerte. Pero ang swerte dumating na dahil bilyonaryo ko, January 1. First gising ko, bilyonaryo agad ako. Balik tayo, paano i-cleanse ang bahay natin? 9 na pirasong insenso, pausukan ang bahay natin. Lahat ng mga sektor, lahat ng mga kwarto, lahat ng lugar sa bahay natin, pausukan ng 9 na pirasong insenso, patanggalin ang mga negative energy niyan. Also, pwede tayo gumamit ng bells, gumamit ng mga clapping energy para pangtanggal, para yung area niyan maging maingay. Also, ano pa pang effective way of cleansing? Invite your friends, your family, mga good vibes lang, huwag puro drama. O yung mga pumunta sa bahay mo, konting salo-salo, konting selebrasyon. Dahil yung ingay, yung halakhak, yung tawanan, yung kulitan ng mga magpaparkada ay very effective way to cleanse the negative energy. Also, sa gabi, kailangan buksan natin ng ilaw para positive energy ay pumasok. Isa pang very effective energy cleansing natin is by opening your window and door. Hindi papasukin ng magnanakaw, And kung hindi, papasukin po natin. Nilinaw natin yon, Master Hans. Yes, sa mapintuan, pintana, lumabas ka, natulog, pagising mo, walang laman yung bahay. Na-cleanse talaga, like literally, na-cleanse yung bahay mo. Yes, because alam niyo ba, yung sunlight na to, pag sumisikat sa araw sa bahay natin, mas naka-cleanse ng energy. Yung bahay na walang bintana, pwede ba yung bahay na walang pintuan, bahay na walang bintana, o yung bahay na yung sinisikatan ng araw, ay hindi maswerte dahil stagnant. Ano ibig sabihin ng stagnant? Kung ano meron mo ngayon na wealth, na success sa career, hanggang dyan na lang. Kaya kailangan ang bahay mo, may bintana, may sikat ng araw, at may malaking pintuan o may malaking bintana para makapasok new energy. Master Hans, grabe. We really have to check out your Facebook page and we have to visit you para... We will go there later na. Yeah, we will go there later. We'll text you, Master Hans, but we have so many questions. Monique and I have so many questions pa. So, but thank you so much for joining us this morning. Ako po dapat mag-thank you. Alam niyo, you can text me for tarot reading, astrology reading. Uy, gusto ko yan. Ng bahay, date selection, yes. Sa aking cellphone number na nakapost sa aking social media account. Pinost din ng Billionaire ang aking mga pages. Maraming salamat. 0922-829-0382 ang cellphone number. 0922-829-0382. Text lang po ako. Open po ang Lucky Charm Store ko po sa Cityland Shaw Tower, Shaw Boulevard. Tapat lang po yan ng St. Francis Church, Mandaluyong City. Ang Cityland Shaw Tower is just right beside. At katabi lang po siya ng Shangri-La Plaza, Shangri-La Mall sa Shaw Boulevard, Mandaluyong. Yes. Tapat po yan ng St. Francis Church, Monday to Saturday, 11 na umaga hanggang 5 p.m. Ingat kayo online, maraming gumagamit sa Church ng Master Hans Kua. Nagbebenta sila ng mga peking mga charms. Make sure na legit na Master Hans Kua ang kausap niyo. Paano? Bye-bye po, maraming salamat po, and Happy New Year, mga kabilyonaryo.
Happy Thank New you, Year! Happy New Thank you for Year! joining us this morning, ladies and gentlemen. Feng Shui Master Hans Kua. Oh my goodness, that was a jam-packed show we had Yeah, today. I loved it. It went by so quickly. Grabe. We need another part 2. Dapat tomorrow, ganun ulit, no? Part 2. actually. My goodness.